Tinuod ba kaha may igsoon ko nga sa pagkawala sa kahayag o kung mao ang atong adlaw organizer? Naglibon ba kining mga palibot? Gipuy-an na ba kini sa klase-klase nga mga mananak, dunay kubra, dunay magka, kining baksan, dunay unsa na lang diha nga nagpuyo diri, di ba? Klase-klase na. Mao kini makaigsunan ko nga pinakadako nato nga misyon apan kining tanan gihimo kini tungod sa message aron may katumanan kay kun dili kini isulti dili nato matawag nga siya ang Dios kun dili kini matuman ang iyang ipanulti. Nang karon makaigsunan ko ayaw paingon ako dinga ato pa mga mananap kita igsuon ko inumdumi ninyo sa kabalastik ice animals kitang pinakataas nga mananap. Kabalastik klaro po ninyo? Klaro biya kayo na. Tinood ba? May sunang insultin ako nga kita ay pinakataas nga mananap? Eh basig hindi mo accept pero may yung karoon nga nung gihimo naman kami ni by executive na mga mananap ako mananap, kamo mananap. Kaya giingon na adan og liiba niya itong panahona nga kamo ang magdumala sa kanang mananap dinhi sa paraiso. Sa ato pa makaigsunan ko dili na nato subayon pa kung unsa ang naa sa mananap naa sa tao. Apan ang tao gihatagan na katungod aron magamit sa Dios nga makasulti sa iyang kagalingon nga pagka-Dios. Karon makaigsunan ko dayon kita. Nan karon kay lati na kini. Mabasol ba nato karon ang dagan sa atong area? Dili mabasol. Walay mabasol nining tanan kay nagtuman lang sa subo sa tagsa-tagsa kanila. Angay ba nato sila gyapon mahalon o kung dili? Dawaton pa ba nato sila o dili? Nakaroon kay dawaton niya magsigit ang panglibak magutbota. Unsa man siya di ko na utabang. Kahina unsa man siya nganong di man siya mokupirar nganong man siya nga hindi man siya mosulod diri. Igsuon ko mao kini ang ginatawag nga paghinlo sa ato karon kay lahuduol na gyud nga igsuon ko. Paduol na gyud. Dili kita ang nagbuot sa panahon, dili kita ang nagbuot sa atong kagalingon. Kung dili ang nagbuot ka nato, maoy nagsubok ka nato nga mo'y labong matagagaw nga naa sa atong likod. Matud pa niya, ayaw kamo kabalaka, matud pa sa misis, kay ana ako sa inyong likod. Mauna may suot ko, ato hinay-hinayon, ayaw nato gulpiyadahon, gulpiyon nato, kay kung gulpiyon, nga dili kita kamaon, mingon tadi kung tambong, kay ngari ko diri, kay para matabang niya unsa man dagan sa atong mga programa mo na sa ato pa kulang pa sa pagsabot o kulang pa sa pagtuon. Magtuon kita pag-ayo. Ayaw kita magpainit sa ulo sa pag-implementar sa pulong sa Dios. Kinahanglan lumo ang atong kasing-kasing sa pag-implementar sa Dios. Kay gugma man ka ang Dios. Sa ato pa gugma po ang atong implementasyon. Dili ta magpadala sa may misyon sa atong espiritu nga maisog kusog mudiktar ato pud tunahan pagkahuman nakasakit na di ay kita sa atong sekretariyas. Kining ako seminar ko sa kini kapag pahimangno kay sa ato. Kay daghan pa ni ako ikasulti karon. Ayaw mo hulat-hulat na kay kamda. Pila pa kadlaw atong seminar? 18, 19, 20. Tulo pa kadlaw. Karon 17. Maapod lagi kamong tanan. Apod lagi kukuan pa kulang pa ganin akong bubo na ang imong diktasyon diri. Siguradong manaog na karayon diri. Mga igsoon ko. Nganong ako may naguna kaninyo sa pagseminar? Ako kining gihinay-hinayan bukas aron aduna kamoy pagpanagana sa atong masinultihan nga dili kita makasiko o makasakit sa atong parehas. Diba? Matamis kanunay ang magpaubos. Mao kini may son ko nga ang Dios may ugmaon apan ang Dios pinakabangis. Kay kining panahona ugmana naman kini kung dili nimo kini maayo pagsabot. Ikaw ra koy nagbutang sa imong kagalingon sa kapakyasan. Apan ang tawo nga ning kamot siya ra koy nagbutang sa iyang makamot sa iyang kalampusan. Mao kana may son ko. Karon makaigsunan ko aniya kita magsugod. Ayaw mo kabalaka. Nagbukas ko niining moong mga kasaysayan sa ato karon
Biblia. Kaya ang Biblia, makaisunan ko, 10% lang ang naisulat. Apan ang 90% wala hindi may sulat. Kaya bisag basahon ninyo nato sa Juan. Kung matupad daghan kayong gibuhat sa unang mga panahon ni Jesus Christ nga wala masulat nining libro. Kung isulat ko kini, bisan pa ang tibuok nga kalibutan di pa maigo pagkasulatan. Bisan pa ang tanang kadagatan himuong tinta dili pa kini. Angay nga makahatag og pagsulat. Nato pa ang Bible nagatug-an na dagan. Nga daghan pa kayo. Kasi mangita man na ayaw sa aron kay ihatag man kun na masig gimuto mo naghimo-himo. Mao kana may suon ko dinhi kita karon sa gitawag nga Nober 1% nya og mabuksan ta kini. Mangutana ko kaninyo may suon ko. Asa gid ang ginharian sa Dios. Tuwa ba sa ibabaw? O kung kain ka? Niyarat ni. Asa dapit kuno ang ginharian sa Dios. Mga kaisunan ko. Mga pangutana ni study tubag para ato kini masabtan. Para bawa man ato ba nga kung nasabtan ba dili. Asa man kini dapit? Niya sa tao. Niya sa tao. Okay sa pa? Ang ako, ang panagbuhay sa lalaki o babae, mao'y templo sa Espiritu. Mahangyo sa ang ikaw bro. Sige, sige. Gawa to ba? Di ba ang pangutana na asa ang Ginoo? Ang ginharian, ang ginharian. Okay, kung nasa ang ginharian sa Ginoo, na ako ang Ginoo. Dalawa, duha. Ang una niyang ginharian sa eternity, yun yung buhay na walang hanggan. Ang pangalawa, sa puso natin. Kasi ang tao, pag namatay ang tao, pupunta rin sa buhay na walang hanggan. Yan, okay, sige. Asa, dan Victor, asa. Pato karon usa na akong teksto, ang teksto ipadayon ha. Paisul kayo mo, unak lang din lagi mo. Eh, taas-taas po ni ako, taas-taas ni ako. Ako pagbukas pa, ayaw mo, tingnan nga, ay, wala na ng Bible. Ayaw, bukas lang, sama rin ingon ako ba. Nga, bisag ang tibok, yuta, dili pa iyong kasulatan, matod pa ni Juan. Nguna sa ekson ko. Busa ekson ko, mao kini ang atong katuyuan ni adlaw karon sa atong pagbalik aron masabtan gid nato. Paminaw gid kamo maayo sa teksto nga akong hatag di ako ninyo. Naana siya karon madunggay na ninyo. Paminaw gid kamo labi na sa mga Tagalog sabtan gid nila kini maong teksto. May ko. Tinatagaan ta mo reference kini siya para sa ato tanan. Mao kana may ko. Ulahan biya kini. Hello. Hi, hello. Ini panahon na karon, kasaya po daghan tayo naminaw. Daghan kita karon nga naa sa ato mga palibot nga naminaw. Apan wala lang mga dire kay adlo kasi itudlo ikaw seminar. Basig maupod siguro ang iyang debate. Okay na pag-ingon na ha. Kini ako, mao ni siya magsun ko. Ihatag ko sa ninyo ha, pasensya kay Brad Maneng. Kay kini usapon kini kabutahe nga ako i-awoksan kadali sa inyo. Sige, padayon kita. Malikod sa kog maminaw ko. Maminaw ini mayo. Marami ang mga nagawang video ang channel na ito na nagpapahayag ng mga mensahe na galing sa banal na kasulatan at nagpapatunay na itong bansang Pilipinas ang siyang mapalad na pinili at binigyan ng kaharian ng Diyos na kinuha ng makapangyarihang Diyos mula sa Hudyo noon sa Jerusalem sa Israel. Kaya naman marami sa mga tao at ng mga nakakapanood ng mga video sa Baling Pinili TV channel na ito ang napapaisip at nagtatanong kung mababasa ba ang salitang Pilipinas sa banal na kasulatan na kung saan ang bansang Pilipinas ang binigyan ng kaharian ng Diyos. Siguro ang mga tao nito ay ang nais nila ay mababasa nila sa banal na kasulatan o Biblia ang salitang Pilipinas na word for word. Kaya naman ay sumagi sa isip ko ang gumawa ng video upang sagutin ang kanilang mga katanungan. Simulan na natin ayon sa Mateo Kapitulo 6, versikulo 33, datapwat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Nangangahulugan lamang na ang nakasulat sa talatang ito ay binigyan ng katungkulang maghanap ang mga tao sa kaharian ng Diyos. Kaya naman sa talatang ito ay malinaw na ang kaharian ng Diyos ay pinapahanap sa atin. At upang hindi maligaw ang mga tao sa paghahanap ng kaharian ng Diyos ay nagbigay ang Diyos ng mga tanda sa mga tao. Noong panahon ni Jesus ay mayroon siyang mga alagad at sila ang hinabilin na
mangaral ang mga tanda ng kaharian ng Diyos, basahin natin sa Marcos Kapitulo 16, versikulo 20. At nagsialis sila at nagsipangaral sa lahat ng dako na gumagawang kasama nila ang Panginoon at pinatututuhanan ang salita sa pamamagitan ng mga tandang kalakip. Sinawa ang ilan sa mga tandang kalakip na ibinigay ng Diyos patungkol sa kaharian ng Diyos ay ang nakasulat sa Mateo Kapitulo 21, versikulo 43. Basahin natin. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, aalisin sa inyo ang kaharian ng Diyos at ibibigay sa isang bansang nagkakabunga. Ayon sa talatang ito ay malinaw na ang binigyan ng kaharian ng Diyos ay isang bansa. Marami naman sa mga tao ay malalayo ang nararating ng kanilang isipan kung kaya't ayon sa kanilang paniniwala, ang kaharian ng Diyos ay nasa itaas o nasa kalawakan. Nakakatuwa man isipin, ngunit isa rin ako sa napaniwala nila noong panahon pa ng aking kabataan sa kanilang katuruan na ang kaharian ng Diyos ay nasa itaas. Ngunit mali pala ang paniniwalang nasa itaas o nasa kalawakan ng kaharian ng Diyos, sapagkat ayon sa Mateo Kapitulo 21, versikulo 43 ay ang kaharian ng Diyos ay ibinigay sa isang bansa, kaya naman malinaw pa sa sikat ng araw na wala sa itaas ang kaharian, sapagkat wala naman tayong nakikitang bansa sa kalawakan. Ang bansa ay nandirito lamang sa sanlibutan, sa mahigit 200 na bilang ng mga bansa ay ang Pilipinas ang tanging mapalad na pinili at binigyan ng kaharian ng Diyos, kaya naman ay marami ang naghihinala at napapatanong kung makikita at mababasa ba ang salitang Pilipinas sa Biblia. Kung pinangalanan ba ng Diyos ang bansa na binigyan ng kanilang kaharian, ay sa tingin mo ba ay mag-uutos pa at maghahabilin pa kaya ang Diyos na hanapin ang kaharian ayon sa nakasulat sa Mateo Kapitulo 6, versikulo 33? Kaya nga ito ay ipinapahanap sa mga tao sa kadahilanan na ito ay inilihim at tinago ng Diyos, kaya naman ito ay hindi pinangalanan nung sinabi ni Jesus na aalisin ang kaharian ng Diyos mula sa Hudeo sa Jerusalem sa kanyang panahon noong 29 AD. Ay sa panahon iyon ay ang bansang Pilipinas ay hindi pa nadidiskubre. Marahil ay alam ng Panginoon na sa kasalukuyan pa ito mabibigyan ng pangalan ang bansa